Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 2026. Tingnan natin. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to ha. Kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi sa'yo. Tingnan natin energy mo. Nangyari or mangyari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan, gawin yung guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas ito is not a negative warning yon para you have an idea para kung ano yung mga bagay na pwede kang maging alert, ganyan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Energy ni Aquarius, year 2026. Your energy. Oh. Okay, andito yung energy mo na with the year 2026, meron ka pa rin mga, buhat-buhat na pasanin, no? Pwedeng ito is yung 2025 ng mga burden, struggle, or problem mo, mabubuhat mo siya by the year 2026, no? Pero I hope na ma-actionan mo siya. And then also, nandito rin yung energy mo na maaring may mga masakit o mananakit sa'yo, ganyan. So, nakikita ko sa'yo dito. May mga problema na pwedeng maganap. Yun na nakita. Pero yan pa rin natin Ayun, ang nakikita ko sa'yo dito, medyo hirap yung nakikita ko dito, no? Hirap ka, pero ang nakikita ko sa'yo dito, alam mo, parang focus ka pa rin. Kumbaga, kahit mahirap, kahit mabigat, o may mga mararamdaman ka, you are more on focusing dun sa bagay na yun, na matatapos yun. May mga bagay ka kasi na pagpupursigahan or pagtsatsagaan or tatapusin na gusto mong tapusin this year 2026. Siguro yung mga yung mga hindi natapos by the year 2025, maaring the year 2026 is matatapos mo na yung mga bagay na yun. Yun ang energy na nakikita ko sa'yo. Tingnan natin na iyong work. Pagdating sa work, ito yung mga activity involving physical effort, task, or mga assignment, project, duties, commission, function, yung i-go mo o yung run, or mga operate or perform mo. Tingnan natin ang iyong work. Year 2026. Please show me. Ano yung mga i-work niya? Okay. Anong pwede ko malaman dito? Siyempre, dalawa siya. Okay, yung mga i-work mo dito, this year 2026, magkakaroon ka ng mga pagpaplano. Sa nakikita ko sa dito, magkakaroon ka ng mga pagpaplano ng mga bagay-bagay. Pwede rin na doon ka sa sitwasyon na may mga bagay kang iisipin, no? Pwedeng thinking about something you want to nang gusto mo na vacation, malayo man o malapit yan, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo is nahandun yung parang maglulok ka pa ng mga ibang options in life o kaya thinking about something planning na gusto mong i-improve, ganyan, or gusto mong ma-develop, yun ang nakita ko. Pwede rin nahandito yung yung maiwo-work mo yung merong kang dating sitwasyon, no? Meron kang dating ginawa or sitwasyon dati na pwedeng iyon is maaalala mo siya dito. Yan. May mga madidibdib mo pa siya or mararamdaman mo pa siya by the year 2026. Dito pa lang meron na, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Meron kang, yung iba sa inyo related sa justice, no? Yan, yung mga law situation, may mga actionan ka na related to a money, pwedeng ganun. Yan, yung mga valuable things sa nakikita ko sa'yo dito. Siguro may mga i-resolve na sitwasyon ka by the year 2026. Yun na nakikita ko dito. May mga i-work it out ka ng mga bagay-bagay. Also, sa nakita ko to, may gagawin ka raw. Siguro din yung
Mas more ka ata magpo-focus sa sarili mo this time. Andun ka sa point na yun. Siguro mas more mong aalagaan yung sarili mo. Tingnan pa rin natin yung sa health mo ha dyan. Pero ka naman sa'yo, health ka naman. Yung nga lang, merong mga mangyayaring kaguluhan by the year 2026. Pwedeng ito is mga hindi pagkakaunawaan, pwedeng ganun. Pwedeng mga pag-uusap ito ng mga malalapit sa puso o malapit sa iyo na hindi magkaroon ng pag-uunawaan, na pwedeng magkaroon ng mga thinking about something territorial, mga ganyan, money. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang mga i-work it out mo sa'yo. May mga gagawin ka na gusto mong para maghahanap ka ng clarity or gusto mong mahustisyahan by the year 2026. Aquarius saan na tayo? Career. Tingnan natin ang iyong career. Tandaan nyo, yung career mo, kung meron, ano yung career mo ngayon, okay na yun. No? Yan. Ito yung mga occupation, profession mo ngayon, ganyan, vocation, or yung calling, yung employment job, o naka-line up na pwede sa'yo by the 2026, yung mga position, or yung mga i-walk in life mo by the year 2026. Yan. Pero kung meron na kayo, it's okay na yon. Ano lang naman tayo, babase lang naman tayo sa baraha, sa energy ng 2026 mo. Kamusta po ang career ni Aquarius? Pwede pa yung mabago sa 2027 kasi yung energy mo lang is 2026. Oh, Galileo. Your career. Aba, pareho siya oh. Tapos na to. Okay, when it comes sa iyong career. Okay. Isa pa. Hindi kanya binibigyan talaga. Okay. Pagdating sa hindi kanya lang Okay, pagdating sa career mo, magkakaroon ng malaking pagbabago pagdating sa career mo. Ibig sabihin, magiging maganda siya. No, magiging okay ka by the year 2026. Ang nakikita ko sa'yo, siguro by the third of month, pwedeng ganun. Yan, magiging okay yung career mo. Kaso yung iba dito parang walang career. Sabi nga natin, wala ka ba trabaho? Kasi iba dito mapareho siya, oh. Pero yung iba dito walang trabaho. Yun ang nakikita ko dito. Sana may trabaho kayo, di ba? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yan. Mag-ingat kayo ay mga may buntis. Ingat kayo. Baka delikado kayo. Baka maging sensitive kayo masyado. May mga kasi pananakit ako nakikita. Or ikaw or someone into your life. Pwedeng ganon. Sa career mo, magiging okay ka naman. So, nakikita ko sa iba sa inyo, if you have a career, kasi iba dito walang career ako nakikita, magiging successful, maaaring magkakaroon ng mga renewal or magkakaroon ng mga development, may mga new idea or new opportunity na parating sa'yo sa nakita ko dito. Pero you will be successful sa career mo, magiging maganda siya. If ever naman, na wala ka talagang career or wala kang occupation or wala ka pang pinapasukan this time. Sa nakikita ko sa'yo dito is pwede ka sa mga mga real estate ang nakikita ko sa'yo dito, no? Kasi also this is sa no? Kasi Empress ka rin na lumalabas. Pero bumaliktad kasi to eh. Okay, pagdating sa iba sa 2026, pwede ka sa mga accounting, banking, financial advice. Baka yung mga mananonood ng mga bata dyan, mga gusto pumasok. Mga interior designer, pwede ka dyan. Mga event planning, pwede ka dyan. Mga catering, hotel management, real estate, yan, isa yan, sinasabi ko sa'yo. Yung mga child care service, yan, pwede ka dyan kasi feminine to eh. Yan, pwede ka sa mga ganyan, mga elder care management, mga therapists, holistic wellness, mga practices, mga gardening, landscaping service. Yan, pwede ka yan. Saka sa mga cooking part, yan, pwede ka dyan. No, kasi this is a very careful situation.
And then, yun, yung mga craft, pwede ka dyan. Yung mga, yung magkaroon ka ng maliit or to medium business, pwede ka dyan. Sa nakita ko. Siyempre, huwag ka agad mag-big. Umpisa mo siya sa small. And then, after the small, medium. And then, kung gusto mo talaga more pa siya i-large, pwede yun. Yan ang mga pwede sa'yo when it comes to your career. Mga consulting, mga business coaching, yan, pwede ka dyan. Sa nakikita ko sa iyo. Investment management or property, pwede ka dito no? Mga ganyan ang nakikita ko sa iyo dito. Yan ang pwede sa iyo. Tingnan natin ang, business. Siyempre, titignan muna ni ate yung, yung, kala ko, sunod na yung money. Mamaya na yung money. Okay, business muna tayo. When it comes to your business, sa business, siyempre, kung if you have a work, okay na yan, kukuhanin pa rin natin, no? Pero kung gusto mo pa rin ng business, o may business ka, or wala, at gusto mo, tingnan natin. Aquarius in business. Kamusta ang business niya, universe? The High Priestess. Anong ibig sabihin? Business niya po. Okay, kung sa trabaho mo halimbawa sa trabaho mo muna. Kung nasa trabaho ka or wala ka naman business pero you're in a place of trabaho, pwedeng same pattern ang mangyari sa'yo by the 2025 tsaka 2026. Pwedeng ganun. Sa iba naman, kung may business kayo, mag-ingat na lang kayo, no? Yan, kasi pwedeng may mga sitwasyon na magkaroon ng hindi magandang sitwasyon. Pwede daw sa bad luck, pwedeng ganun. O kaya may mga loss of control situation. Pwede rin dito kasi na may mga mga tao na may mga lihim na masama sa'yo pagdating sa business mo. Siyempre, business is pera related din yan, di ba? Yun ang nakikita ko. Ingat ka na lang dito. Kasi magkakaroon ng mga either delay or may mga sagabal na pwedeng maganap sa business mo. Yan. Sana hindi ganun kalaki yung bad luck na mangyari with come sa business mo. Pero, maaagapan mo to. Maagapan mo siya. You need to trust your intuition. Kung sino yung mga makakasalamuha mo, makakausap mo. Ganyan. Sa nakikita ko sa iyo dito, ha. Yan. Tingnan natin. Ano pwede niya, pasukan ng business? Sa 26. Oh! Okay. When it comes sa business mo, is, pwede ka daw sa, pwede ka sa mga enterprises sa nakikita ko dito no? Yan, kasi di naman the world to. Pwede ka sa mga enterprises, sales, marketing, pwede yan, mga courier, or pwede ka rin kasi also, pwede ka mag-tarot reading, pwede ka dyan. Pwede ka sa mga healthcare. Tulad ng sabi ko sa iyo, yung mo dito, yung, career, yan. Pwede ka dyan sa mga related dyan. Yan. Pwede ka sa mga, dyan, mga healthcare, o kaya yung mga may clinic part, pwede yan, mga ganun, mga finance, automotive, pwede ka yan sa Eurospace, pwede ka, mga business organizer, pwede ka dyan, kasi Aquarius, napakagaling nila mag-organize. Kumbaga kasi sila, matalino sila, smart kasi ang Aquarius, no? Ganyan. Pwede ka sa mga physical related, pwede rin dyan, o kaya mga fashion, beauty product, pwede ka rin dyan, yan. Yung mga retail sale, pwede ka rin, yung mga land, yan, pwede ka dyan. Alam mo yung mga land, di ba? Mga nagsisell stock yun, di ba? Yan, pwede ka dyan sa mga ganyang part by the year 2026. Yan, industrial. Pwede ka dyan. Tingnan natin ang money na. O, di ba? Tingnan natin. Kamusta po ang money ni Aquarius by the year 2026? Money po niya. Alam mo, dito sa energy mo, pwedeng may mas bata sa'yo na magkaroon ka sa kanya ng problema. Or, pwedeng, itong bata na to, pwedeng may, basta kahit 1 year old man ang edad niya, how many old man ang edad niya, pero mas bata to sa'yo.
pwede magkaroon ka sa kanya ng problema sa energy mo. By the year, 2026. Money po niya, 2026 Aquarius. Money, 2026. Uy. Okay, money. Kamusta po yung money niya? Uy. We have the 9 and the 1. Sa money mo, okay ka naman pagdating mo sa money, no? Kasi mas more ka ngayon this time magsisave ng money. Yun ang nakikita ko sa'yo. Siyempre, kasi with the 9 and the 10 pentacles also to, no? Pagdating sa money mo, is nandito yung sitwasyon na may mga reward na darating sa'yo pagdating sa money because of the reward ng success dahil sa effort na ibinigay mo. Ganun na nakikita ko sa'yo dito, no? Kasi the 9 and the 1 is a 10. Yun, may maroon ka rin dito na para may mga pipilitin kang makamit pagdating sa pera. Yun. Halimbawa, may mga tensyon na hindi pa naresolbahan, maaring ipo-push forward mo yun sa iba sa inyo. Ganyan. Sa nakikita ko sa'yo dito sa money. Sa money mo, no? Very comfortable life naman na nakita ko dito. May mga kasaganaan, situation, mas more ka kasing mag-action this time as mas more ka magiging aware when it comes to your money. Parang nandun ka na rin sa point ng buhay mo na parang alam mo yung layunin mo kung saan mo gagastusin yung pera mo this time. Mahadon ka sa point ng siguro may mga magiging very grounded or may mga excellent prospect ako na nakikita sa'yo. Maganda siya. Dito. As in, maganda yung resulta na to. Yan. Mabibili mo yung mga gusto mo, yung luho mo, ganyan. If ever na you want. Pero meron ka daw mga re-resolbahan dito pagdating sa pera. Siguro mga the past situation, mga ganon. Tingnan natin ang iyong health. Tandaan mo, card to ha, hindi ako doktor. Okay, card po tayo, pero magpatingin pa rin kayo sa doktor. Okay? Titingnan lang natin kung ano pwede na ipakita ni card. Kamusta ang health ni Aquarius? Ikaw or malapit sa puso? Pero tingnan pa rin natin. Kamusta health? Ay, may taong may sakit nga. Health. Uy! Yarn. Sa health po, ano yun? Anong ibig sabihin? Okay, when it comes sa health mo, mag-ingat ka na lang pagdating sa'yo. Sa nakita ko to, pwedeng ikaw ito or someone into your life. Sa iba sa inyo, kung ikaw ito, sa health mo, maraming darating na pagsubok pagdating sa health mo. Pwedeng maraming mananakit sa'yo. Yun ang nakikita ko sa ito. Iba't ibang uri. Basta maraming magaganap o mananakit sa'yo dito. Medyo weak kasi yung energy na nakuha ko sa'yo. Yan, sa maaring may mga sakit na talaga kayo or someone to your malapit sa'yo. Pwedeng may sakit na, no? Yan, kung ano man yung mararamdaman mong sakit dito. Sa nakita ko, napaka-low energy kasi niya. Hindi siya strong. Sa nakikita ko dito, medyo walang confident ang nakikita ko. Yan. Baka may mga pagsubok ka na daanan pagdating sa health issue. Yun, ang nakikita ko sa'yo dito. Hoping hindi lahat sa nakikita ko dito. Kasi siguro may mga sakit, sa iba sa inyo, medyo may sakit na talaga kayo siguro. Iba dito may mga kayo, siguro related to a throat, mga ganyan, mga sipon, ubo. Natural naman yun Hindi ko lang alam kung ano yung throat related sa'yo, pwedeng ganun. Pwede rin kasi sa mga pananakit, no? Pananakit na mga ulo, paa, related din siya also sa mga cancer, pwedeng ganun, o kaya heart, may sakit ba kayo sa heart? Pero magpa-check up kayo kasi marami pwede kayong ma-discover na lumabas o kaya marami ka na talagang ganun, pwedeng ganun.
hoping hindi mo to energy ha, pero mas maganda pa rin na magpa-check up kayo. Kung ano man yan na nakikita ko sa'yo, pwedeng iba sa inyo, related sa ano siya, bandang dibdib, ganyan, or puso, sa nakita ko dito. Yun, may malalaman ka raw katotohanan pagdating sa health. Or pwede rin ito na may tao na hihingi sa'yo ng suporta because of the health issue, pwedeng ganon. Sa nakikita ko dito. May haharapin ka na ano oh. May haharapin ka daw na tao. Pwedeng itong tao na to is pwede siya yung mga legal profession, mga lawyer, judge, pwedeng ganun. Pwede may mga medicine doctor, parang surgeon, pathologist, mga clinical situation. Hindi ko alam in what way eh. Pwedeng may mga pwede basta may haharapin ano, teacher, parang ganun. May mga harapin ka daw ganun. May mga advisor. Ako nakikita sa iba sa inyo. Consultant, advisor, something. Yun. Baka iba dito may mga situation of something, police something, authority, parang mga ganun eh, no? Yan. Parang may kakaharapin ka. Baka magpapa-advise ka. Or pwedeng may tao lang na magbibigay ng advice sa'yo. Pwedeng ganun. Or hingi ka ng advice. Tingnan natin ang, saan ako? Coming. Anong coming? Ingat kayo sa health ha. Hindi maganda yung health mo talaga. Ikaw or someone into your life. Pwedeng mas bata rin sa'yo. Or pwedeng ikaw rin kasi ito eh, no? Yan. Kung sino man ito. Coming. 2026 Aquarius. Ano yun? Ay. There's a loss, ano? Ako nakikita sa'yo. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, meron kang ikakagulat o ikakabigla o ikakashock na isang tao na makapagbibigay sa'yo ng sakit or painful or disappointment man ito sa nakikita ko sa ito. Related siya talaga sa pera. Pera, business, or pwedeng itong issue na to matagal na to eh, no, sa iba. Yun na nakikita ko dito. Ingat ka rin kasi parating sa'yo, pwedeng may tao na may hidden siya or may lihim siya o may balak siyang lihim, pwedeng ganun, related sa pera. Ingat ka na lang. May mga issue ng money, no? Talaga dito, no? Parating din sa'yo. Parating sa'yo is, there's a good news naman. Ako na nakikita sa'yo, no? There's a good news situation. Ako na nakikita sa'yo. Ibig sabihin is may mga excitement situation or maybe there's a travel or outgoing situation na magaganap o mangyayari. Also, there's a new horizon or handun yung bagong simula na magaganap sa'yo. Ingat kayo, may masakit ang likod or sasakit yung mga bandang likod, batok, balakang, or maybe basta bandang likod kasi nakita ko. Pwedeng ganun, no? Or andun din yung mga abundance is coming. Also, no? Yan, yung mga abundance naman na parating sa iyo. Magkakaroon sa iyo ng mga clarity this time, this year 2026, kung ano yung mga bagay o sitwasyon na kailangan. Makakapili ka kasi daw, makakapili ka na ng desisyon by the year 2026. Parang, halimbawa, dati hindi mo alam kung sa kaliwa ka o sa kanan. This time, mas pipili ka na this time kung ano yung gusto mong tahakin. Sa iba sa inyo, nandun ka na sa point na yun. Yun ang parating sa'yo. Pagtahak din ito ng bagong direksyon sa buhay na mga parating sa'yo. O sa iba sa inyo, thinking about business, ano? Or may business na kayo. Pero iba to thinking about wish daw. May mga, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa mga travel, no?
ikaw or someone into your life, maingat kayo sa mga travel o kaya naman yung mga nagda-drive, yan, mga mamasado, ingat kayo. Ikaw or someone into your life, pwedeng maka-receive ka lang ng news or communication, sa nakikita ko dito. Pero ang daming tao, ba't ang daming tao, universe? Madaming tao, marami kang tao makakasalamuha. Pwede rin travel to or coming home, or pwedeng may uuwi or uuwi ka ng bansa, galing probinsya, galing malapit baryo, pwedeng may pauwi ako nakikita o may pag-uwi sa iba sa inyo. May taong stress May achievement ka talaga na magaganap. May malalaman kang katotohanan, As in, by the year. Meron kang new journey situation na gagawin by the Yun ang iyong, asan na ba tayo coming sa'yo. May mga offer nga sa'yo dito. Sana hindi ko yung mag-offer, sana sila yung mag-offer sa'yo. Tingnan natin ang iyong aware. Need to aware. 2026. Sabi ko na nga, hindi ako nagkamali. Mag-ingat ka daw sa pag lakad-lakad, malayo man o malapit. Okay. Ay, devil, Kaladea, pangit. Mag-ingat ka sa mga baluga. Okay, dapat mo pag-ingatan, huwag kang masyadong emotional. Huwag mo unahin yung feelings mo o yung emotion mo by this year 2026. Hindi siya makakatulong sa'yo yun. No? Medyo iwas ka na lang doon sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, is ingatan mo rin yung sarili mo, and then you need to be aware din kasi sa mga tao sa paligid mo, no? Kasi nandito rin si Devil, no? Yan. Iwangatan mo daw yung mga tao na mga bagong tao na nagkakaroon ng interest sa'yo, or mga bagong tao na makakausap mo or makilala mo, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yan. Kahit na yung mga pabalik, no, sa iba sa inyo, ingat ka lang din daw. Yan, you need to be aware dun sa mga tao na yon sa nakita ko dito. And syempre, you need to be aware, it's more on emotions, itong nakikita ko sa'yo dito. Yung mo daw, pera mo. Wag daw masyadong matulungin. Hindi ko naman sinasabi na magdamot ka, baluga. Yan, wag ka lang, limitahan mo lang yung sarili mo. Yan, kasi andito kasi si Manny, no? Yan, ingat ka lang na din. Pero nahandito ka na sa point na 2026 kasi mas more ka magti-thinking about something. Parang paano gawin ito, paano solusyon ito. Magsisiyasat ka masyado more, no? Sa mga tao na natutulungan mo o pagbibigyan mo, mga ganyan. Tsaka iwas ka rin sa mga tukso. Ganyan. For the year 2026. Yung emotion mo wag masyadong mauna, no? Pero lang, limitahan mo lang. Pag natalo ka na emotion mo, talo ka na rin. Diba? Outcome niya, anong outcome? Baliktad pa yung card ko. Anong outcome niya sa 2026 universe ni Aquarius? Outcome 2026 Aquarius. Oh, the Queen of Wands. Anong ibig sabihin, universe? The outcome.
Okay, yung outcome mo by the year 2026, nandito ka sa sitwasyon mo na ano eh, magiging very confident ka this time by the year 2026 kasi nandun ka na sa point na hoping ano, hoping kasi nandito ka sa pag-iisip eh, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Pero napaka-confident sa akin nung energy mo. Siguro nandun ka sa point na ibabalik mo yung sarili mong ikaw. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. Ang hindi ko lang maintindihan sa part mo, merong bagay na hindi mo kayang maputol or hindi mo kaya siyang alisin sa'yo. Yun ang nakikita ko. Merong sitwasyon sa mga nakaraan, pwedeng year 2025 or mga kahit anong year man yan naganap sa'yo, no? Kahit mga 6 man yan or ano man yan, 3, 13, something, kung ano man yung year or months man yan, o this 2025, merong sitwasyon na hindi mo siya kayang i-end. Yun ang nakikita ko dito. May mga sitwasyon din ako na parang natatakot ka na hindi mo kayang ikat sa buhay mo, i-end sa buhay mo, andoon. Pero ang nakikita ko sa ito, magiging very confident ka sa sarili mo na parang gusto mo nang ibalik yung dating ikaw, gusto mong tumayo with your own, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Parang handun ka rin sa point na yung magiging outcome mo. Ano eh, matulungin ka talaga eh. Hindi ko maalis talaga sa'yo yun. Hindi ko maalis sa'yo yun. Matulungin at matulungin ka talaga. Lalo na pagdating sa taong mga malalapit sa'yo. Yun ang nakita ko sa'yo. Pero, you need to be stand up. Kasi nandun ka sa sitwasyon mo na hindi mo rin alam kung ano yung tatahakin mo talaga. No? Pero confident yung ano mo, magiging very attractive ka by the year 2026 na nakikita ko dito. Siguro attractive ka sa mga bagong opportunities, ganyan. Kasi andito rin si Wheel of Fortune. Yun. Confident kasi yung nakikita ko sa dito. The very passion, ganyan. Andun yung pagiging masigla no sa mga bagay-bagay dito. Pero yun nga, may sabi tulad ng sabi ko, may mga bagay lang talaga na hindi mo ma-let go or ma-ikat or ma-end into your life. Na maaring mabibitbit mo talaga siya hanggang sa ano, until end ng ano, 2026. Yan ang nakikita ko sa ito. Arigato namaste, God bless.